like oceans deep and wide, washes over me, a never-ending tide. Your mercy like the morning sun so bright, brings hope alive, turns darkness into light. Whenever we think about the grace of God, it makes us realize that we are not really deserving of anything. Na hindi tayo karapat-dapat sa kahit anong bagay. Because when we think about the grace of God, it's something that we did not earn. Ibig sabihin, hindi natin siya tinanggap dahil may ginawa tayo. Hindi natin siya tinanggap dahil mabuti tayong tao. No? Or natuwa ang Diyos sa'yo dahil mabait ka or may mga mabuti kang ginagawa. No? But the thing is, the grace of God should make us humble. Kasi it's a realization na wala tayong pwedeng ipagmalaki. Na wala tayong maihaharap sa Lord na, Lord, ito, ginawa ko to. So, God, naging maganda yung buhay nitong taong to dahil sa akin. Because you have to understand, you are able to do that because of the grace of God. As I was saying a while ago, Sunday is a time of celebration. Yes, it is a time to recharge, but primarily, we come together to worship the Lord, no? To celebrate all the things that He has done, all the victories that we had for the past 6 days. Hindi po to recharge ka ngayon, Sunday, bukas, recharge ka pa, Tuesday, nabawasan ka na ng 10%, pagdating ng Wednesday, 50% ka na lang, para kang cellphone na unti-unti nauubusan ng baterya. Na pagdating ng Saturday, critically low bat, 5% charge. Kaya kailangan pumunta ng Sunday. And the sad thing is, low bat na nga, hindi pa pupunta ng Sunday para mag-worship. Hindi pa po itong sermon, po. But what I'm trying to say is this: we should be excited to come on a Sunday because you're ready to celebrate the goodness of God for the past 6 days. Sa mga nagbe-birthday, gustong-gusto po natin ang birthday. Di ba? We celebrate the birthdays. Sabi ko nga kanina, well, we celebrate yung pagkapanganak nitong taong to. We celebrate yung mga milestones siguro na meron siya for the past years. But the truth is, we celebrate how God enabled this person to go through the years. It's still a celebration of the Lord when we celebrate birthdays. And as much as I don't want to compare, pero sa totoo lang, excited tayo sa birthdays. I hope we will also be excited on Sundays. Diba? But parang ayaw niyong pumalakpak sa Lord. Diba? I mean, para sa Lord yan eh. No? I'm not asking you to clap para sa sinasabi ko or sa akin, but I want you to clap to the Lord. No, the Lord is good. Right? The Lord is so good. And therefore, kung talagang mabuti ang Diyos, then we look forward to every opportunity that we can praise Him, that we can worship Him. And of course, it's good na makapag-praise and worship ka each day. Pero ang tanong ko, are we really doing that? At the end of the day, do we say, thank you, Lord, for this day? Salamat, Lord, nakaraos ako ngayong araw na to. Salamat, Panginoon, at ako ay hindi mo pinabayaan ngayong araw na to. And then on a Sunday, ito na yung big celebration. Lord, on a Sunday, I'm going to proclaim your... kung hindi ka makakanta sa bahay ng malakas, dito may opportunity ka kumanta ng malakas. Di ba? Kasi kung sa bahay, baka yung mga kasama ko, baka marinig ako, kumakanta ako, baka sabihin, doon na lang sa banyo ka kumanta. Minsan ganun di ba? Pero dito, walang sisita sa'yo, kahit wala ka sa tono. Kasi wala ka namang microphone, okay lang. Pero point is, we come here to give the Lord everything we have. Kung talagang wala ka sa tono kumanta, sige, gawin mo lang kasi para sa Lord naman yan eh. Di ba? And that's why, again, it's all because of the grace of God. It's all because of the grace of God.
when we recognize the grace of God, we can say, Lord, sa buong araw na ito, Panginoon, nagpapasalamat ako kasi hindi ko magagawa lahat ito kung wala ka. Hindi ako yung magaling. Ikaw yung magaling sa buhay ko every day. And that is why I look forward always to celebrate you. I-celebrate kita sa buhay ko. And acknowledging, Lord, kung wala ka sa buhay ko, wala naman akong magagawang mabuti. And that's why that enables us to remain humble before God. And that is the grace of God. Because, you know what? Sa grace ng Panginoon, makita natin ang Diyos mismo ay bumaba. Sa English, sabi nga, He stooped down, yumuko siya. No, He stooped down. Kung ikaw ay hari, hindi ka yuyuko kahit kanino. No, but He stooped down. He is the example of humility. Ang Panginoon, ang best example ng humility. No, kahit Diyos siya, iniwan niya yung kanyang trono, iniwanan niya yung langit, bumaba dito sa lupa, hinubad yung kanyang pagka-Diyos, or sabihin na natin, Diyos pa rin siya, pero naglagay siya ng humanity sa sarili niya. Na 100% human, just like every one of us. No, 100% human. How humble can you get na ikaw ay bumaba dun sa level ng iyong creation? Samantalang ikaw yung creator. No, and ang goal mo pa ay iligtas yung creation mo to the point of laying down your life. And God did that, no? Inalay niya yung buhay niya para sa atin. And to think of it, sino ba tayo para pahalagahan tayo ng Diyos ng ganong kagrabe, ganong katindi? Some people will say, hindi kita pag-aaksaya ng oras ko. But God gave His precious time. God gave His precious life so that we will all be saved. And therefore, we celebrate that. Alalahanin lang po natin yung mga bagay na yun. Because that will keep us humble. And I tell you, it makes a big difference when you clothe yourself with humility. You know why? You become Christ-like. Nagiging kamukha mo ang Diyos when you humble yourself. Amen? Sige po, let us pray. And you can lay your hands on the children as we pray for them as well. Okay, let's pray. Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay ginawa mo ang lahat, Lord God, para kami ay maligtas. Now, it's all up to us kung tatanggapin namin yung ginawa mo na yun, O God. And Lord, napakayabang naman namin, Lord, kung hindi namin tatanggapin yon. Wala kami magagawang mabuti, hindi namin kayang iligtas ang sarili namin. Pero ikaw, Panginoon, out of your love for us, hindi pa man kami pinapanganak na matay ka na para sa amin. Hindi pa man namin nagawa yung unang kasalanan namin, Panginoon, pinatawad mo na kami. And that is why, Lord, there's nothing else to do but to humble ourselves and come before you, Lord God. We cannot brag about anything. Wala kaming maipagyayabang, wala kaming maipagmamalaki, kundi yung katotohanan na inibig mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa mabubuting bagay na ginagawa mo sa buhay namin sa bawat araw. And even now, Lord, as we pray for the children, Lord, as we send them to the kids' church, God, we bless them. And we pray, Lord, na talagang mangusap ka sa mga batang ito. Maaring bata sila, Panginoon, mura pang isip nila, God, pero alam namin, Lord, na kaya mo silang kausapin sa pamagitan ng iyong Espiritu. And we pray, Lord, that you will just raise them up, Lord, to be mighty men and women, Lord, na kung ano man yung matututunan nila ngayong umaga na ito, Lord, ay tatatak sa kanila, dadalhin nila, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki. And we also bless the teachers, Lord. Thank you for your anointing. Lord, God, speak through them, Lord God, and really make them, Lord, your representatives to these children, Lord. Thank you, Father. We bless everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, as the children are going, no, habang umaalis po yung mga bata natin, can we just greet one another? Batiin po natin bawat isa. Ayan, sige, just go ahead. Do that, okay?
Good morning, everyone. Sige po. Sige, can settle down. Mamaya, we'll have more time to fellowship. And so once again, welcome. Welcome. Good morning. Magandang umaga. Good morning. Kala ko sagot kayo ng magandang umaga eh. Kasi kanina English ako ng English, good morning, walang sumasagot eh. Na sinabi ko magandang umaga, sumagot kayo ng good morning. Kaya nagmagandang umaga ako, baka naman mag-good morning kayo. No? So, well, it's a beautiful Sunday morning. Sabi nila, there is a severe tropical cyclone coming. We prayed for it yesterday, si Bagyong Nando. Hindi ko alam kung Fernando ba yun o Hernando o Servando. Ay, hindi, iba pala yun. Ano? But, kasi letter N na ngayon. No, nung nakaraang linggo, last Saturday, na-discover ko, may bagyo pala, pero hindi umuulan. No, ang pangalan niya, Mirasol. So, si Mirasol. Sa ibang lugar kasi umuulan. Ano? And now, sinasabi nga, mararamdaman na ngayon yung hagupit no, ni Nando. Mahangin daw. Kaya wag na tayong magyayabang para hindi madagdagan yung hangin. Ano? So, ibang hangin yun. Ano? So, but we thank the Lord for a good weather. No? Mainit ang araw. But probably later, baka magsimula na yung mga ulan. Ano? But we prayed yesterday na wag nang lumakas ito. No? Especially yung hangin. Yung, ano. We don't pray na lumihis. No, hindi na natin pinagpipray na lilihis kasi nagre-reklamo yung pinupuntahan ng bagyo pag lumihis eh. Ano, nanalangin kayo, lumihis, pumunta naman sa amin. Ano? So, that's why we pray, Lord, pahinain mo na lang ito. No? Huwag na siyang mag-create ng matinding pinsala or destruction. Ano? So, and basta humina na lang siya. Kasi mong ilagay na lang sa dagat eh. Kung malakas pa rin siya, paano naman yung mga nasa dagat, di ba? So, that's why when we pray now, we consider others, ano? We consider others. Minsan selfish kasi yung prayer, Lord, palihisin mo na lang, huwag kaming tamaan. Di ba? Iba sinasabi pa, doon na lang sa masasamang tao mo yun. Di ba? So, sinusumpa pa yung ibang tao, no? But, I mean, of course, bahal din ng Diyos yung ibang tao na yun, ano, na nakakagawa ng masama. But anyway, sige po, let's continue with our series today. Our series is Certified Follower of Jesus. Okay, can I ask the tech team to display our... Parang nagulat pa kayo, ha? Okay, so let's continue with our series, Certified Follower of Jesus. Ano? So, pag sinabing Certified Follower of Jesus, may pagkakakilanlan ang isang taong sumusunod or tagasunod ni Kristo. And that's why, up to now, we still use the word disciple. Ano, dito sa church, we emphasize, kailangan natin ng discipleship. Kasi tayo po ay sumusunod or tagasunod ni Kristo. Ano, and I don't want us to, alam mo yan, darating ka lang dito sa church, kinig ka, tas alis ka na. The truth is, God called you to go and make disciples. No, and we make disciples by, first of all, sharing the Word of God, the good news that there is salvation in Jesus Christ. Although mas mahirap na sa panahon natin ngayon, kasi marami ng mga information, marami ng mga nasasagap ang mga tao na kung ano-ano mga bagay na nakakaapekto sa paniniwala nila. Ang masakit nga ngayon, you go to the social media and you will see a lot of stories there to the point na kahit hindi na pala totoo, pinapaniwalaan na ng tao. Okay, mahirap ngayon. Dati may mga news agencies, reputable news agencies, na yun yung pinapaniwalaan talaga natin, di ba? Na as in talagang serbisyong totoo. No, pero sometimes nagiging perwisyong totoo na siya, di ba? Hatid namin ay perwisyong totoo. Hindi. Kasi meron ng mga biases din ngayon. Unlike before, ito ang nangyayari, ito po ang balita, ganyan. So, limited lang yung naririnig natin. But of course, they are still subject to scrutiny, subject to, alam mo yun, yung fact-checking, sabi nga. So, kailangan tingnan mo talaga kung totoo nga ba talaga siya. Pero mas malala na ngayon kasi kahit hindi na reporter, nagbabalita na ngayon.
No, kahit hindi na reporter di ba? So, yun lang mag-comment ka sa isang issue ay may effect na yun. And there are some people who would post items that are, alam mo yan, nakakalungkot lahat. Some people would accept it as the fact or totoo. That's why, hindi mo rin maiwasan ngayon, nag-aaway-away na yung mga tao. Kaya mas magulo siya ngayon. Ano? And that's why we have a good news. And kahit pa yung mga tao ay parang diskumpiyado ron sa good news at mas gustong pakinggan kung ano yung sinasabi sa Facebook, still, we want to share the good news. Ano? And that's why it can happen if we are a certified follower of Jesus Christ. Now, so, the first week we talk about a transformed life. Isang pagkakakilanlan sa isang tagasunod ni Kristo ay yung buhay na binago. Ano? So, transform from this form to another form. So, ibig sabihin, it will be a total change of who you are. No, kung sino ka talaga, makikita yung malaking pagbabago. Diba? Kasi kung ikaw ay nagsimulang sumunod kay Kristo, mag-iiba na ngayon yung gusto mo. Ano? So, yung dating, dahil iba yung sinusundan mo dati, ngayon, binago mo yung sinusundan mo, so, syempre, mag-iiba yung mga bagay na patungkol sa'yo. No? Nag-iiba yung pananaw mo, nag-iiba yung galaw mo, nag-iiba yung pananalita mo, nag-iiba yung kaisipan mo. No? Nag-iiba yung kung paano mo tanggapin ang mga bagay-bagay. No? So, mga examples na nga niyan, yung mga dating suplado. No? So, mga dating magagalitin. Ngayon, magagalitin pa rin. Pero ngayon, nagsisisi na sila. Bakit nagagalit sila? Di ba? Unlike before, galit na galit sa simpleng bagay at wala lang sa kanila yon. Bahala na kung sinong masaktan. No? But of course, anger is not that bad at all. Alam mo na niyo yon? Hindi na porket nagalit ka, masama na yon. Because sometimes, yung anger mo may pinanggagalingan. Not sometimes. All of the time, yung anger mo may pinanggagalingan. It is a secondary emotion. No, galit. Bakit? Kasi nabagsak pala siya doon sa exams. Mainit ang ulo. Ano? Masama ang loob. Galit kasi natakot pala. Which happens on the road. Di ba? Pag nasa daan ka, ang dami-dami nangyayari. Nagkakabarilan na nga kasi ang totoo, natakot pala. Di ba? Natakot na magasgasan yung kanyang mamahaling kotse. Yeah, or some people would, kasi muntik na kami maaksidente Di ba? Kaya nagalit. So, may pinanggagalingan yung galit. Yung mga magulang, di ba, inaaway ng mga anak, sobrang higpit mo naman, para lang naman, umuwi lang naman ako ng alauna, ng tanghali, hindi, madaling araw. Di ba? Sabihin ng nanay mo, anak, nag-aalala kami sa'yo. Bakit kami nag-aalala? Kasi mahal ka namin. Diba? And you perceive it as galit sa'yo. Of course, galit doon sa pangyayari, galit siya sa kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Pero ang pinag-uugatan doon is yung pag-ibig. Pag-ibig, ano? And of course, the fear of losing you. Diba? So that's why, if you are a certified follower of Jesus Christ, nagiging mas malinaw, no, yung mga intentions mo. Although, of course, in this world, kahit maganda yung intention mo, basta galit ang tao sa'yo, hindi pa rin maganda ang intention mo para sa kanila. Di ba? Ang hirap mabuhay. Ang hirap sumunod kay Kristo, di ba? But what is better? Alin ba ang mas maganda? Sundan mo.
Uy, na-observe ko, 3 buwan ka nang walang benta. Ano ba nangyayari sa'yo? Naalala ko baka, ano ba, may problema ka ba? Eh, kung kailangan mong ilabas yung problema mo, nandito lang ako, pakikinggan kita. Ano, kasi concerned ako sa'yo dahil baka pagka hindi ka nag-produce itong mga susunod na buwan, maapektuhan yung trabaho mo. Baka matanggal ka sa trabaho. Ano, and I don't want to do that. Di ba? Alin na mas maganda doon sa dalawa? Of course, hindi maganda yung una, di ba? Na, ano ba pinagagawa mo? Ina-accuse pa yung tao, di ba? Yung isa concerned. No, alam mo, concerned ako sa'yo eh. Bakit ba mababa ang performance mo ngayon? Ano ba nangyayari? Sabihin mo nga sa akin, baka matulungan kita. Di ba? And that is something that tells you, may kakaiba dito sa tao na to. Hindi normal, ano? Hindi siya, kumbaga, katulad ng karamihan. And if you're a follower of Christ, then you are different from the rest. No, you're different from the rest. And therefore, may pagkakakilanlan sa'yo. And that is one thing that transformed life. Ano, magtataka yung mga tao, dati ganito yan eh. Dati masungit yan eh. Dati hindi ngumingiti yan eh. Ano? So, it becomes evident. Ano, nung last week, wala po ako. So, si Sister Marivic ang nag-share. No? It's about the life of prayer or a life of prayer. And sa isang mananampalataya, isang tagasunod ni Kristo, yung pananalangin din ay isang pagkakakilanlan. Ano? Prayerful. Although we don't show it to the people in public. Ano? We pray here in church, pero by yourself, hindi man nakikita yon, pero yung resulta ng prayer mo, evident siya. No? May meeting ako ngayong araw to. Lord, I pray, gawin mo pong fruitful itong meeting na to. Lord, I pray, gawin mo pong maayos or tulungan mo kami maging maayos tong meeting na to. And then you begin to see, oy, ang ganda nung naging kinalabasan ng meeting, di ba? An answer to your prayer. You don't show it, pero lumilitaw yung resulta ng prayer mo. And that's why a believer is, or a follower of Christ, is a prayerful person. No? And your prayer changes. Ano? Sabi nga, history. Ano? Kasi yung mga intercessors, talagang they would bend their knees and pray. Pray for the nation. Pray for, kagaya na, yung bagyo. You pray for itong bagyo na to na humina na lang, Lord. Malusaw na lang siya. No? Maging maganda na lang sa pakiramdam namin. Pasarap matulog kapag may bagyo at umuulan, pero hindi destructive. Ano? So you pray. Ano? Pray for everything. Sabi nga, everything, anything, and everything. Ipag-pray mo raw. Pati yung, kung masakit yung kuko mo, ipag-pray mo. No, masakit ang ngipin mo, ipag-pray mo. Lahat daw ipag-pray mo. Kaya nga pati yung pagkain, di ba, nag-pray tayo. Pero yung iba, dahil masarap yung pagkain, nakalimutan na mag-pray. Pero I hope pagkatapos mo kumain, Lord, ang sarap ng pagkain. Salamat po, Lord. Di ba? Whether sa umpisa or sa dulo ka nag-pray, mahalaga nag-pray ka. Ano? Prayer is also a sign of humility. Why? Kasi pag nananalangin ka, ina-acknowledge mo kailangan mong tulong ng Diyos. And in prayer, you also worship God. In prayer, you also praise Him. Now, by the way, ang prayer hindi lang po puro paghingi. No? Yung, minsan nga yung Panginoon, naging Panginoon na eh. Yeah. Lord, Panginoon. No? So, lahat na lang hinihingi mo na. Okay, pwede mo na rin naman purihin ang Lord. Pwede mo rin naman siyang pasalamatan sa prayer. Okay? Kaya yung prayer is a natural thing for a follower of Christ. Okay, for this time, pag-usapan naman natin yung life of obedience. No, ang isang tagasunod ni Kristo, from the word tagasunod, ibig sabihin, sumusunod talaga sa kalooban ng Diyos. O kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Alright, can we all stand up right now? Tayo po tayo as we look at our scripture and John chapter 8, verse 31 to 32. So, maiksi lang naman to, kaya babasahin ko rin yung Tagalog version niya. So, sabi rito, no po, John 8, 31 to 32, the English Standard Version. So, Jesus said to the Jews who had believed Him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Yung Tagalog version, ang salita ng Diyos,
John 8:31-32, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Let us all bow down our heads and let's thank the Lord for His word. Lord, we honor you this time and we are so grateful, Lord God, that you have given us your word. Lord, hindi kami nangangapa sa dilim dahil merong kaming salita mo na pwede naming panghawakan and maging basihan ng aming pananampalataya at maging basihan din ng aming pamumuhay. Salamat, Lord, na ikaw ay nangungusap hanggang ngayon, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lord, I pray, God, na talagang ang oras na ito ay magsilbing oras para mangusap ka sa iyong mga anak na narito ngayon at makita mo po ang puso ng bawat isa na nakatuon sa iyo at uhaw para sa iyong salita, uhaw na marinig ang iyong kalooban at handang sumunod sa iyo. At nagpasalamat kami, Panginoon, sa kagandahang loob na mayroong ka para sa amin, na siyang nagbibigay ng kalakasan sa amin para maisakatuparan ang iyong kalooban sa aming buhay. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyong oras na ito. Ikaw po ang siyang maluwalhati, Lord God, at may taas sa aming kalagitnaan. Salamat po aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So you can take your seats now. Okay, so a certified follower of Jesus. So doon po sa binasa natin, actually, Jesus was talking to the Jews. Ano? Sabi rin, to the Jews who had believed Him. Ano? And He was actually telling them na, yun nga, no? Kung totoo nga talagang naniniwala kayo sa akin, or siguro, the better word will be, kung totoong nagtitiwala kayo sa akin. Ano? Those two words are different. Diba? Iba yung naniniwala ka at yung nagtitiwala ka. Yeah, pag sinabi mo nagtitiwala ka, to the point that you are, to the point na ikaw ay talagang handa mong sundin yung isang bagay na sinasabi ng Diyos, kahit ikaw ay alam mo yon, hindi komportable doon sa pinapagawa ng Diyos. No, kahit hindi mo naintindihan, pero yun yung sinabi ng Diyos, you tell yourself, Lord, hindi ko naintindihan, pero I'm sure, malinaw na malinaw sa iyo kung ano yung pinapagawa mo sa akin at hindi mo ko ipapahamak, kaya gagawin ko yung sinasabi mo. Yun yung pagtitiwala. Now, or to even give you a better illustration. No? So, gamit itong illustration na to, si Amazing Blondin. Kilala nyo? Si Amazing Blondin. Narinig nyo na? Hindi pa. So, hindi po blonde yung kanyang hair. Ang pangalan niya, ang tawag sa kanya ay The Amazing Blondin. Ano? Magaling siya sa tightrope walking. No? Tumutuloy siya sa lubid. And one time, marami na siyang nagawang mga variations sa pagtawid sa lubid. Kasi nagiging boring na yung lumalakad lang sa lubid eh. No? May time, nagdala siya ng yung wheelbarrow. Kartilya ba yung tawag doon? Yeah, so may isang gulong yon, di ba? Ang ginawa niya, tumawid siya. Meron siyang ganon. No? Palakpakan yung mga tao. Siyempre, sikat na sikat siya. One time, sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid na meron akong pasan na tao? Balikan. No, balikan. So, na-excite yung mga tao. Sabi niya, uy, kakaiba ito. No, this time, meron pa siyang pasan, no, na tao. So, gustong makita ng mga tao yon. So, sabi niya, well, kung talagang naniniwala kayo na kaya kong gawin yon, pwede ba makahingi ng volunteer? Sino po gustong sumakay sa balikat ko para makatawid tayo doon dito sa lubid? And to tell you, yung lubid nakatali doon sa crossing the Niagara Falls. Alam niyo Niagara Falls? Yung iba, parang hindi. Yung Nagaraya, alam niyo? Mas alam niyo yun. Pero yung Niagara Falls, sa Canada. Okay? So, medyo mahaba yun. So, ang tanong niya, sino sa inyo ang handang sumakay sa balikat ko kung totoo naniniwala nga kayo na kaya ko yun? Palagay niyo, meron sumakay? Meron.
may batang sumakay. Ano? Dati naputol na doon eh. Sabi, meron daw batang sumakay. So, pagkatapos nung act na yon, so, ang nilapitan, hindi si Amazing Blandin. Ang nilapitan, yung bata. Sabi nung mga reporters, hindi ka ba natakot sumakay doon sa balikat ng mama na yon? Hindi po, okay lang po. Eh bakit ka nagpresenta na sumakay sa balikat niya? Eh tatay ko po yun eh. Di ba? So, it talks about a relationship. Kapag ka may relationship ka, merong level of trust. Di ba? Kaya kung may relasyon ka kay Lord, you are a certified follower of Jesus Christ because the result of that relationship will be the changes in your life. Mapapakanta ka, these are all the many changes in my life. Yung nakangiti, alam yung kanta. Kasi yung mga iba, hindi alam eh. Lugi. Naglo-loading, umiikot na gano'n. Ano ba yung kanta na yon? Yeah. Ayoko lang pong kantahin, baka mapabilisin na doon ang dating eh. So, these are all the many changes in my life, sabi ng song. And that's a result of a relationship. I tell you, every relationship you have will have an impact on your life. Kahit sabihin mong acquaintance lang yan. No, yung acquaintance na yun, merong maiiwan sa'yo yun. No, nakilala ko itong taong to, so somehow meron siyang impact sa buhay mo. Hindi nga lang ganun kalaki. Pero yung mga relasyon na malalim sa'yo, yung mga malalim na relasyon, yun yung malaki ang impact sa'yo. Why? Kasi babaguhin ka ng relasyon na yun. Di ba? Some people na in love because of this person, na bago yung kanyang ugali. Di ba? Because of that relationship. Dati po, nung bata-bata ako, hindi ako marunong umiti sa camera. Ano? Eh, nung na-meet ko yung wife ko, wala nang ginawa yun kundi ngumiti. Lagi nakangiti yun. Kahit walang camera, nakangiti yun. So, syempre, pag nagpapapicture kami, ako yung mukhang suplado kasi nakangiti siya, ako hindi. No? But of course, eventually, I learned to smile because of her. And some people would even say, Kuya Ed, parang may nagbago sa'yo. Especially nung malapit na kaming ikasal. No? So, the relationship is making an impact. Ay, nandiyan pala siya. It's making an impact. Ano? So, ayun. So, kita mo, ngiti yan. Oh, yan. Automatic, di ba? So, sabi ko sa inyo eh. Maganda ka, sabi ko. Ano? So, may effect yun yung relationship. That's why if you have a relationship with God, may effect yun sa'yo. That's why your life gets transformed. At dahil mahal ka ng Diyos at mahal mo ang Diyos, gusto mo lagi siyang kausap. Di ba pag mahal mo yung tao, gusto mo lagi mo nakikita. Naniniwala ba kayo? Yun yung mga aso namin, mahal namin eh. Kaya from time to time, naiisip namin, kumakain, lalo na siya, kumakain, uy, pwede kay ano to, pwede kay ganyan. Di ba pag mahal mo yung tao, lagi mo naiisip, nung dumating po yung anak ko, nung nagkaanak na ako, a lot of times, pag may nakita ko, bagay sa anak ko to Kaya tuloy may nagtanong sa akin, sabi, ganyan pa talaga pag nagka-baby ka, lagi mo na lang iniisip yung baby mo. Eh, hindi ko maiwasan eh. Bagay talaga sa kanya yung sandals na yon. Bagay sa kanya yung bestida na yon. No, you always think of that person kasi mahal mo eh. Ang tanong ko, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Naiisip mo ba lagi ang Diyos? Gusto mo ba laging kausapin ang Diyos? Gusto mo bang kausapin ka ng Diyos palagi? Nagbabasa ka ba ng Bible? Si Lord na bahala sa inyo. Because I cannot judge you, no? I cannot judge anyone here. Ang kaya ko lang gawin, magtanong. But then again, lahat po ito merong resulta sa buhay natin. Kung nagbabasa ka talaga ng Bible, ay hindi lang po yan pagbabasa na pinupuno natin yung utak natin, ng mga kaalaman sa Bible. It takes a life of obedience. Kasi ang Bible po, hindi lang binabasa, isinasabuhay. No? Hindi tayo nagbabasa ng Bible dito para kayanin natin makipagtalo.
para maihanda tayo sa debate. No, may mga tao nagbabasa ng Bible, inaaral ng Bible para makipagdebate. Even yung mga galit sa Christianism or sa mga Kristiyano, inaaral din nila yung Bible para may maibabato sila doon sa mga Kristiyano. O kita mo? Oh, contradiction to ah. Mga ganon, di ba? And you know what? You can debate all you want. Kung wala kang relasyon kay Lord, let me say this, you will go to hell. Straightforward lang po. Diretsahan na lang tayo. Pag wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo siya makakasama habang panahon. No, you spend eternity without God kasi ayaw mo sa Kanya eh. No? And that's why if you're reading the Bible only to get knowledge, para kaya mong labanan yung mga tumutulig sa Christianity, then kulang. Kulang. Because yung makakadebate mo, sasabihin sa'yo, hindi ko nga ma-sense na Kristiyano ka eh. No? Marami ka lang alam sa Bible, pero tingin ko hindi ka Kristiyano. Pwede pala yun. Why? Kasi nakikita sa ugali. Nakikita sa kung paano ka makikipag-usap. You know? Charlie Kirk was shot. Amazing itong taong to. College dropout. No? Hanggang hindi niya natapos yung first year ng college. But when you listen to him, he is so brilliant. Pinapanood ko yung isang, actually, ang gusto niyang gawin na magkaroon ng conversation to challenge the thinking of the young people today. And there's this young people who was so arrogant. Ang tanong sa kanya, what is your credential? What makes you credible to say these things? Sabi pa niya, yung isa pa, sabi niya, you are so... Paano mo natutunan ng public speaking? Kasi napakagaling mo magsinungaling eh. Ganun magsalita yung mga kabataan sa Amerika. And Charlie Kirk said, well, you insulted my intelligence, but I tell you, you talk about credibility, I may not be a graduate of college, sabi niya ganun, but I wrote hundreds of books. I employed hundreds of employees. I'm an entrepreneur, sabi niya ganun. And I make millions and billions. In fact, nagsisend siya ng support sa Israel. And some people hated him for that. Bakit mo sinusuportahan ng Israel? So, ang gulo, di ba? Pag-iisipin mo. And talking about credentials, parang naalala ko lang din si Manny Pacquiao. Di ba? May mga magsasabi, bobo yan. I mean, during the elections, di ba, si Manny Pacquiao, sabihan siya na, bobo yan eh. Bakit niyo iboboto? And some people, nagsabi naman, okay lang iboto mo kahit bobo, at least Kristiyano. Diba, napakasakit ng salita na yan. Well, kung bobo yung tao na yon at ikaw ay graduate at sabihin na natin ay doctorate pa ang iyong degree, sino mas mayaman sa inyong dalawa? Siya ay hindi natapos ng college, pero nag-accelerated learning siya, di ba? And ang alam ko, nag-enroll din siya sa college. And he made billions. Ikumpara mo ang isang magulo yung pag-aaral doon sa isang tuloy-tuloy ang pag-aaral. Sino kaya sa dalawa yung matalino? I'm sure he will not earn that billions. Hindi lang dahil doon sa galing niya sumuntok. Kasi hindi lang naman galing sa pagsuntok yan. May tactic din yan. Diba? Kung suntok ka lang ng suntok, magaling palang umilag naman yung kalaban mo, baliwala yung suntok mo. And so, anong sukatan talaga nung talino? And to top it all, he has a relationship with God. In the Senate, he makes good comments, questions. Pag nagtanong siya, so hindi mo masasabing bobo. May sense. May alam. No?
You might say, Kristiyano, pastor, kaya kinakampihan mo. Well, tanggalin natin yung pagka-Kristiyano niya, kakampihan ko pa rin siya. You know why? Kasi merong sense yung salita niya. And the fact na umahon siya mula doon sa pagtitinda ng pandesal hanggang sa kung sino siya ngayon, hindi mo masasabing bobo yung tao. Ang masaklap nga, ang daming college graduates ngayon na hindi naman nila alam mo yun, yung pinag-aralan nila, hindi naman yun yung ginagawa nila ngayon. And may mga college graduates na walang trabaho ngayon kasi hindi malaman kung anong gagawin sa buhay. Naintindihan natin? And so again, it's very important for us, kung wala ka na, hindi mo na nga alam ang gagawin mo sa buhay, tapos pipilitin mo pang gawin yung mga gusto mong gawin, I tell you, we will all fail. No, you will fail. And ultimately, yung failure na yun will lead also to your failure in eternity. Ano ibig sabihin nun? Dahil ayaw mong tanggapin yung kaloob ng Diyos sa'yo na tulong, bandang huli, talagang you will spend eternity without Him. No, yun yung magiging resulta niya. And so, when it comes to being a follower, ano ba dapat ang kailangan natin matutunan? Now, first of all, you have to count the cost and pay the price. Kasi ang pagsunod kay Kristo, hindi basta-basta. So, sabi nga, it cost us to obey the Lord. And it also cost us to disobey Him. So, either way, may pagbabayaran ka talaga. May pagbabayaran ka sa pagsunod mo kay Kristo. Pero, mas may pagbabayaran ka sa hindi mo pagsunod sa Kanya. Have you heard of the saying, yung pay now and play later? Or play now and pay later? Parang nakakalito, no? Pakinggan nyo maigi. Pay now, play later. Or you can choose to play now and then pay later. Which is better? Alin ang mas maganda? Play? Pay. Pagbayaran mo na ngayon. No, saka ka maglaro-laro pagkatapos. Or maglaro-laro ka na ngayon, saka ka magbayad pagkatapos. Mas mahirap yon. Mas mahal yon. In the same way, will you obey now and enjoy life later? Or enjoy life here on earth now and pay the price of losing eternity? A big price. Di ba? Kaya meron kang choice. Again, it will boil down to your choices. Every day, anong pinipili mo? Sinong pinipili mo? Naalala ko, meron akong kinasal. Ilang kasal na yun napuntahan ko, na yung mga kinakasal, sinasabi lang pagka nag-exchange ng vows na, sinasabi nung either the woman or the man, sabi niya, araw-araw ikaw ang pipiliin ko. Sabi ko, saan kaya nanggaling yung statement na yon? And I learned, yung palang statement na yon galing doon sa pelikula ni... Kanino? Help me out, nakalimutan ko eh. Catherine Bernardo ba yun? Katniel ba yun? Or Catherine and Alden? O buti pa si na Mami Julia, tsaka buti pa mga mamis natin, alam mo, si Alden and si Catherine, sabi niya, araw-araw ikaw ang pipiliin ko. So lumitaw pala, kaya pala doon sa mga nag-exchange ng vows, araw-araw ikaw ang pipiliin ko. Sa loob-loob ko, anong pipiliin mo para sa ano? Araw-araw ikaw ang pipiliin kong asarin. Araw-araw ikaw ang pipiliin kong bigyan ng sama ng loob. What does it mean na ikaw ang pipiliin ko? No? Well, life is all about choices. It's all about choices. Nandito ka ngayon kasi pinili mo na pumunta dito. Di ba? Yung ibang wala dito, pinili nila na hindi pumunta for various reasons. Di ba? May kanya-kanyang dahilan tayo. But then again, your choices have consequences. Sa Acts chapter 5, 1:19, wala po dyan sa natin,
Acts chapter 5, verses 1 to 19, talks about the story of Ananias and Sapphira, or Sapphira. Alam niyo yung storya? Sinong nakakaalam ng storya? Si Ananias at saka si Sapphira. Nagbenta ng lupa. Kasi nakita nila si Barnabas, binenta niya yung kanyang lupain, malaking property. Ang ginawa niya, lahat ng pinagbentahan, binigay niya doon sa mga apostles para magamit doon sa mga gawain. Kasi that time, nagpapakain sila ng mga byuda. So, may feeding program na sila noon pa man. And this guy, Barnabas, sabi niya, lahat ito bibigay ko. Itong Ananias and Sapphira, mas gusto ko Sapphira. Sabi nila, gagawin din namin yon. Ibebenta namin yung lupa namin, tapos bibigay namin sa mga apostles. Kaya lang, nung ibibigay na nila, naisip ni Ananias, huwag natin ibigay lahat. Kuha naman tayo ng para sa atin. Pero ang promise nila, ibibigay nila lahat. And so, tinanggal nila yung para sa kanila, binigay nila yung majority ng pinagbentahan. And so, nung tinanong, ito ba talaga pinagbentahan ito? Ito ba lahat talaga pinagbentahan? Tinanong si Ananias. Sabi niya, yes. Pagkasabi niya ng yes, namatay siya. Doon mismo sa spot na yon, namatay siya. So, pumunta yung mga kalalakihan, binuhat siya, dilibing. So, maya-maya, dumating na si Sapphira. Sabi ni Peter kay Sapphira, ito ba yung total nung pinagbentahan ng lupa ninyo? Sabi niya, yan po yun. Yes. Yes po. Sa time natin ngayon. Sabi ni Peter, bakit pumayag ka makipagkontsaba sa asawa mo na magsinungaling sa Holy Spirit? Sabi niya gano'n. Kasi hindi naman tao yung pinagsinungalingan mo, kundi yung banal na espiritu. Sabi niya gano'n. So ayan, dumarating na yung mga naglibing sa asawa mo at ililibing ka na rin nila. Blug. Bagsak. Namatay din si Sapphira. Kaya nga si Sapphira ay namatay dahil sa pera. Alam na nila kaya ninintay na nila yun Namatay dahil sa pera. So, ibig sabihin, if you're going to obey, you have to obey 100%. Pag nag-disobey ka, kahit sabihin mong hindi, konti lang naman yung disobedience ko, disobedience pa rin yun. And during that time, it cost them their lives. So, may pagbabayaran ka sa pagsunod kay Kristo kasi may mga bagay ka nang hindi gagawin na dati mong ginagawa. Alam mong salungat doon sa kalooban ng Diyos, kaya hindi mo na siya gagawin. That's the price that you have to pay. May time masasaktan ka, gusto mong gumante, gusto mong gumawa ng masama doon sa tao, dahil sumusunod ka kay Kristo, hindi mo gagawin. And that's why, for some people, pagka pinipili pa rin gawin yung sistema ng mundo, napapatanong ka tuloy, tagasunod nga ba talaga ni Kristo ito? Don't get offended when I say this, Kasi sa totoo lang, kailangan talaga maging totoo tayong tagasunod ni Kristo Or else you're fooling yourself. Unang-unang niloloko mo yung sarili mo. Diba? Kasi pagdating ng panahon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, nagpunta naman ako sa church. Uma-attend naman ako ng mga Bible studies. And the Lord will tell you, umattend ka nga, punta ka nga sa church, kaya lang walang nagbago sa iyo In other words, wala kang relasyon sa akin. And that is very, dangerous. All the while, akala mo, sumunod naman ako sa prayer ni Pastor, binigay ko yung buhay ko sa Lord Kung totoong sinuko mo yung buhay mo kay Lord, that is the price that you have to pay. Ibig sabihin nun, yung mga bagay na gustong-gusto mong gawin na salungat sa kalooban ng Diyos, you're going to let go of these things. And that's not instant, okay? Don't get me wrong, hindi naman instant yun Kasi pag instant yun, perfect ka na kaagad, hindi ka na dapat mabuhay dito. Automatic kukunin ka ng Diyos. Pero God works through
a process. Babaguhin ka niya unti-unti. And that's why don't use that as an excuse naman. Because some people will say, process naman pala pagtiyagaan mo muna ako ngayon. Kasi nasa proseso ako. Pero kung walang nagbabago, baka wala ka dun sa proseso. Ano? Naintindihan natin, tampuhin ka pa rin. Pwede namang hindi magtampo. Pwede namang sabi nga, di ba, the benefit of the doubt, bakit hindi ako pinansin nun? Di ba? Kaysa doon sa galit ako sa kanya, hindi niya ako pinansin eh. Naintindihan natin? Di ba? For some people who are followers of Christ, they will say, ano kayang nangyayari sa kanya? Hindi niya ako napansin. Baka may problema kaya siya. Tapos yung message, Sister, pansin ko kanina. Hindi mo ako napansin. Pansin ko, hindi mo ako napansin. Concern lang ako. Kumusta ka ba? Is there anything I can pray for you? Di ba? Ganun naman pala. Malalim yung iniisip niya, kaya talagang hindi lang akong hindi niya napansin. Marami pala siyang hindi napansin. Because bigat pala ng pinagdadaanan. Di ba? Kaysa doon sa suplada tong taong to, hindi na mamansin. Tapos binate, yun lang ang binate. Ako, hindi ako binate. Yun lang. Yun lang ba magiging issue mo sa buhay? Yun lang ba yung magdadala sa'yo sa impyerno? Yung ganong bagay lang. Pastor, bilis naman, impyerno ka agad. Well, because it's questionable. Alam mo ba kung anong hinihiling ng Diyos sa atin? Anong requirement ng Diyos sa atin para makapasok tayo? It's perfection. Perfection. Kaya nga sa iniisip mo pa lang, magkakasala ka na eh. And that's why ako mismo, Lord, I need your mercy. Kahit pastor ako, humihingi ako ng awa ng Diyos. Why? Kasi hindi mo maiiwasan eh. May makita ka, mag-conclude ka, tapos ma-discover mo, hindi pala tama yung conclusion mo. What do you do? Then you ask the Lord, God, sorry, nakapag-isip ko na hindi maganda doon sa tao na yun. Di ba? Or kaysa doon sa, alam mo, napansin ko yung tao na to, ganito yan, ganyan. Tapos pag-usapan na, no? Ganun din yung observation ng isa. Oo nga, napansin ko nga, ganyan nga yan eh. And then, wala man lang nagtanong, ano nangyari sa'yo, bakit ano? So I notice here in church, ang pinakamasipag mangumusta yung wife ko. Hindi ko kayo kinukumusta kasi siya nangungumusta. Ang tagal nang wala, pero masipag pa rin siya. Kumusta ka na? Ano na nangyayari sa'yo? No, because we want to know what's happening. Hindi para may pag-uusapan dito sa church. No, hindi para i-chismis ka rito. Kinukumusta ka namin kasi gusto namin malaman kung ano nangyayari sa'yo. Bakit ka nawawala sa church? Kasi pag nawawala ka sa church, tells us something. Kumusta naman ang relasyon mo sa Lord? Bakit hindi ka ganado mag-worship? Bakit pahirapan pag iimbitahin ka sa mga bagay na patungkol sa Lord? Bible study, prayer meeting, dawn watch, lalo na. Di ba? Pag prayer, I tell you, very, very few comes. In-online mo na nga, hindi pa rin. And that leads us to ask, na-enjoy ba talaga nitong mga tao yung relasyon nila sa Lord? In love nga ba talaga itong mga taong to sa Panginoon? So I was telling a while ago, yung grace ni Lord, isipin mo, bakit mamamatay ang Diyos para sa iyo? May mga mayayabang pa na magsasabi, hindi ko naman sinabing mamatay siya para sa akin. O di bahala ka. Kung yun ang mentality mo. But for me, I mean, why is God pouring out so much love when in fact hindi naman ako kaibig-ibig? Yung bakit binubuhusan ako ng kabutihan ng Diyos, samantalang hindi naman ako mabuting tao. Should think about that.
No? So count the cost and pay the price. Well, sa Acts chapter 5, ito ngayon, sa 28 and 29, ito yung time binalaan sina Peter, sila John, yung mga disciples, na huwag lang mangangaral. So think about that. No? Unti-unti na sa panahon natin, nagkakaroon na ng ganyang sitwasyon. Sa ibang bansa, merong Kristiyano, nakatayo doon sa tapat ng abortion clinic, nagpe-pray siya silently, ni hindi nga bumubukas yung bibig niya, inaresto ng mga pulis. Bawal daw yon. Think about that. You know? So, yung nangangaral sa sa campuses, binabatikos. Yung iba ginugulpi na. To the point na yun, meron nang binaril si Charlie Kirk. No, nangangaral si Charlie Kirk ng salita ng Diyos. And ito, ganun din. Sabi ganun dito, we strictly charge you not to teach in this name. Yet you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Yung Tagalog version, sabi niya, hindi ba pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Actually, strictly sinabi. Pag tinranslate mo yun, di ba't mahigpit namin kayong pinagbawalan? No? Na huwag nang mangaral tungkol kay Kristo or kay Jesus. Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa Kanya. Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. You see, even when somebody will restrict you from doing something na alam mong hindi kalooban ng Diyos, then you would rather obey God kaysa ang tao. Some people will say, Pastor, tatay ko yung nagsasabi. Ano ba sabi ng tatay mo? Huwag na raw akong attend ng Bible study. Di ba sabi, honor your father and mother? Sabi rin naman ni Jesus, kung mas mahal mo yung tatay at nanay mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. So, anong gagawin mo ngayon? Tay, mahal ko po kayo. Nire-respeto ko po kayo. Kaya lang, mas nire-respeto ko yung salita ng Diyos. Diyos po kasi siya. Mas karapat-dapat siya ng respeto. Di ba? Some people would say, binawalan na kasi ako ng nanay ko. Nung time namin, hindi na nga pinag-aral eh. Di ba? Merong hindi pinag-aral. Pinapili, pag-aaral mo o yung pag-Bible study mo? Sabi ng bata, Word of God po yun eh. Sige, huwag kang mag-aaral. No? May mga ganun noon. Sa ibang bansa, mangangaral ka o ikukulong kita. May mga napugutan na ng ulo. May mga binaril na. No? May mga ISIS na talagang pinagpapatay nila yung mga kalalakihan sa Egypt. 20 Christian men. No? Binaril sila lahat because of their faith. Alam niyo kung ano sabi ng mga asawa, mga anak, mga kamag-anak, kaibigan? Sabi nila, proud kami dun sa asawa namin na yon. Kasi hindi nila give up yung pananampalataya nila. Sa atin, what will it take for you to give up your faith? Ano kaya ang pwedeng makapag-give up sa'yo ng faith mo? Ano kaya ang pwedeng magpahinto sa'yo sa pagsunod kay Kristo? Ang masaklap, konting bagay. Actually, hindi yung church ang iniwanan mo. Hindi yung church, hindi yung mga taong iniwanan mo. That is a question of your faith in Jesus. That is a question of your relationship with Jesus. Kapag ang isang tao may ginagawa na salungat sa kalooban ng Diyos, or sabihin na lang natin, sige, justified naman, nasaktan ako eh. Pero is that the proper thing to do? Will God be glorified with your actions? Isipin mo maigi yun. Ito nga mas susundin namin ang Diyos kaysa ang tao. Kaya pwede mong sabihin na, well, grabe yung ginawa sa akin. Pero susundin ko yung sinabi ng Diyos. Ano ba sinabi ng Diyos?
Mamahalin ko tong taong to. And sometimes you get hurt because the person that hurt you is actually loving you. Naintindihan natin? Sometimes God will have to allow you to go through difficult times because He loves you. Sometimes bigyan ka niya ng sakit para huminto ka. Mag-isip ka. Kaya nga yung isang preacher na narinig ko yung sakit mo, blessing ni Lord sa'yo yan. Kasi kung hindi ka nagkasakit, baka patay ka na ngayon. Pinapahinto ka ni Lord para makapag-isip ka. Ano ba priority mo? Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Di ba? Sometimes, dadaan ka sa mabigat na sitwasyon, walang-wala ka. Bakit? Bakit ginawa ni Lord sa'yo yun? Kasi nga, makakalimutan mo siya pag binigay ni Lord lahat yung kailangan mo Lalo kang lalayo sa Kanya pagka binigay ni Lord yung mga gusto mo Di ba? That's why sometimes God will take everything away from you para wala nang matitira kundi siya na lang. And He did that to David. No? Anong ginawa niya kay David? Naging pugante si David. Nagtago siya kasi papatayin siya ni Saul. So because of that, nawala yung asawa niya, nalayo siya sa mga kapatid niya, sa mga tatay niya. Hindi niya na magawa yung dati niya ginagawa to the point na umarte siya na para siyang baliw dahil nandun siya sa lupain ng mga kaaway. And God removed everything from him so that only God remains in his life. And because David is a man after God's own heart, makita mo, he chose God. He chose to trust God. May isang pagkakataon, mismong yung mga sundalo niya na gusto siyang batuhin kasi nanakaw lahat ng mga ari-arian nila, pati mga asawa at anak nila. They were all crying out to God until sabi nga, they have no more strength to cry or to weep or to mourn. And his men are thinking of stoning him. Sa sobrang sama ng loob nila. Isipin mo yon. Wala ka namang kinalaman doon sa nangyari, ikaw pa yung gustong batuhin. Ano sinabi ng verse na yon? But David found strength in God. Or in other words, sa Tagalog version, humugot ng lakas si David sa Panginoon. That's why, kanino ka ba humuhugot ng lakas? Saan ka kumukuha ng lakas mo? Sa Facebook? Saan? Sa Twitter? Wala na palang Twitter ngayon, ano? Sa Instagram ka humuhugot. Sa social media. I tell you, mas maganda lumapit ka sa Lord. And sundin mo kung ano yung sinasabi ng Lord. Sakit, pastor Hindi ko maintindihan yung sakit mo. Pero ang naintindihan ko, kaya kang pagalingin ng Lord. Kaya kang i-comfort ng Lord. Hindi man kita ma-comfort, pasensya ka na, hindi kita pwedeng kampihan kung yun yung hinahanap mo. But I tell you, you talk to God, settle it with God. Seek God. That's the price that you have to pay. Let's go. Number 2. Look forward to the reward. So, kaya magtataka ka, may mga Kristiyano na bakit ganun sila, So, si Sis Marivic nga, di ba sinasabi, para ka namang, dapat yata sa'yo barilin sa luneta Sobra kang, diba? Sobra kang mapagpatawad, sobra kang, ka ba, mag-isip ka, para ka namang, uto-uto. Diba? Some people will tell you that, bakit napakabait mo? Huwag ka masyadong mabait. Sabi ni Lord, maging mabait ka Diba? Bakit nila pinipili na gawin ito? Bakit mas pipiliin nilang mamatay kaysa talikuran ng Diyos? That is because there is a reward. Although hindi naman tayo nabubuhay para doon sa reward, pero sa totoo lang, yung reward kasi is eternity with Him. And you don't want to be separated from Him. Ang problema natin ngayon konting konting compromise lang naman konting kasalanan lang naman I tell you, yung konting kasalanan pa rin yun. And that's why we need
the mercy of God. We need to come to God. And we need to make a strong decision. Na pag sinabi mong, Lord, susunod na ako sa iyo, susundin mo talaga kung ano sinasabi niya. Kahit salungat doon sa sinasabi ng puso mo at kahit salungat sa sinasabi ng maraming tao. Kasi minsan ganun tayo. Dahil mas maraming nagsasabi na ganito dapat gawin mo, mas sinusunod mo yung sinasabi ng tao. Ano sabi ni Peter? Mas susundin namin ng Diyos kaysa sundin namin ng tao. You will hear a lot of opinions. But whose opinion is greater? Sinasabi ba ng tao yung sinasabi ng Diyos? I tell you, choose God. And you will not be able to choose God if you are not reading His Word. No? Kung hindi natin binabasa yung salita ng Diyos, wala kang susundin. Di ba? Wala kang panghahawakang pangako ng Diyos kung hindi mo binabasa yung salita niya. Na kung saan nandun yung pangako niya. Di ba? Basta ang alam ko, mabuti ang Diyos. Ang alam ko, ang Diyos bahala sa akin. Eh kaso nga, kung ang ginagawa mo, salungat doon sa gusto ng Diyos. And also, hindi rin naman pwedeng sabihin mo lang, bahala na ang Diyos sa akin, wala ka nang gagawin. I tell you, you have a decision to make. May kailangan kang decision na gagawin. And again, God is just. Dahil matuwid ang Diyos, patas ang Diyos, merong reward for obedience. At meron ding wages ang sin. Diba? Kabayaran ng kasalanan, babayaran ka ng Diyos ng kamatayan. Yun yung kabayaran ng kasalanan. Pero ang regalo ng Diyos, the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So obviously, alam mo na dapat ang pipiliin mo doon, di ba? Gusto mo ba yung kabayaran ng kasalanan mo? Kasi some people would say, masarap yung kasalanan eh. Kung alin pa yung kasalanan, yun yung masarap eh. Bakit ba ganon? Napakalupit naman ng Diyos. I tell you, malupit ang Diyos kung pababayaan ka niya sa kasalanan mo. You know why? Kasi ang kahinat mo is eternal punishment. No? Pag-isipan natin maigi. No? Some people, parang wala lang. Wala naman yata talagang langit. Wala naman yata talagang impyerno. Eh what if ma-discover mo na meron pala? And by the time that you discover that, huli na ang lahat. Okay? So, Christians are willing to sacrifice because they know yung problema, yung challenge, yung pain that you experience is only temporary. No? Yung nararanasan mo ngayon, dito lang yan. Pero, yung binibigay ng Lord sa atin na reward is eternal. Kaya nga sinabi nga, you pay now. Mapagbayaran mo na ngayon. So that all throughout eternity, you will enjoy life. Kaysa yung in-enjoy mo yung buhay mo dito sa sistema ng mundo, which is very temporary, and then suffer an eternity full of misery. Pagka nga mainit, di ba? Init. Kainit na itong init na ito. Ang init lang ng araw yun na thousands of kilometers away from us. Hundreds of thousands of kilometers. Pero yung apoy ng impyerno, it's real. Nasubukan niyo na mapasok? Sino nakasubok na mapasok? Ako, nasubukan ko na mapasok. Pero ito, nasubukan mo na panlihan ka nung makulong tubig? Mas mainit yung impyerno. And it's for eternity. Ibig sabihin nun, walang katapusan. Yung paghihirap mo dito sa mundo, may katapusan siya. Yung sakit na nararanasan mo, mabilis lang matatapos yan kung ilalapit mo sa Lord. Or ilapit mo dun sa mga Christians na kasi pagka hindi matured yung kausap mo, ay dalawa na kayo.
magiging dalawa kayong may problema. But guess what? Again, this is just for here. Dito lang sa lupa yan. Pag napagtagumpayan mo yan, you will enjoy life to eternity. Now, Colossians 3:23 to 25 says, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kaya nga, lahat ng mga bagay na gagawin natin, isali natin lagi ang Panginoon. No? Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. Ano man ang gawin ninyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Sinabi pa rin ni Paul, I think sa Corinthians, whether kumakain kayo or ano pa man ang ginagawa ninyo, gawin niyo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam naman ninyong may gantimpala kayo matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. So whether you are a student, a businessman, an employee, or an employer, whether you're a politician, a teacher, kahit anong ginagawa mo, kumakain ka, natutulog ka, gawin mo yon for the glory of God. It is the Lord that you're serving. Kaya nga kahit naglalaba ka kahit nagluluto ka kahit namamalengke ka ayaw magpatawad nung nagtitinda. Sabi nung nagtitinda, bakit kita patatawarin? Wala ka namang kasalanan sa akin. Hindi. Masungit yung tindera. Why? Kasi wala pa nga siyang benta, tawad ka na ng tawad. O, consider mo. So, whatever you do, gawin mo yan para sa Panginoon. Lord, mahirap pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Lord, nasaktan talaga ako ng todo Pero hindi na mahalaga yung sakit na naramdaman ko. Mas mahalaga yung glory mo sa buhay ko. Can you do that? Not for the reward, but I tell you, God rewards pag ginawa mo yon. Sabi nga, hindi naman, ano yung tawag doon? Hindi naman malupit ang Diyos or sadista na gumagawa ka ng tama tapos i-reward ka niya ng masama. While you're here on earth, mangyayari yon. Gumagawa ka ng mabuti, nasusuklian ka ng masama. But the reward that God is preparing for you is eternal. Mas mahaba yun. Kung gusto mo yung reward dito sa lupa, sandali lang yan. Don't go for the rewards of the world. Papalakpakan ka lang naman ng mundo pero pagkatapos nun, makakalimutan ka na. No? Ang masaklap nga, may pumapalakpak sa'yo, pero pagtalikod mo pala kung ano-ano sinasabi tungkol sa'yo. Nangyayari yon sa mundo. Pero pag nandun ka na sa kabilang buhay, sa kakarian ng Diyos, wala nang ganon. Everyone is perfect. Everyone is perfect. Hebrews 11:26. Hebrews 11:26. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Na yung Tagalog version, itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Sino to? This was actually Moses. Moses was educated in UE. Graduate siya ng UE. University of Egypt. Okay? University of Egypt. Siya ay lumaki doon sa kaharian ng Pharaoh. Inampon siya nung prinsesa. And he is supposed to be the next king. Pero anong sinabi rito? Pinili niyang maalipusta. Hindi niya hinangad yung prestige of being bowed down, yuyukuan siya at siya ay i-honor ng todo. He doesn't want the honor of this world. Maraming tao, sobrang sila dun sa reputasyon
Yan, may narinig pa nga ako na nagpakamatay tuloy yung general, sabi nung senator eh. Wala ka namang reputasyon na iingatan. No, kasi magkakabukuhan na eh. Ano, sabi nung senator doon sa general, wala ka namang reputasyon na iingatan eh. So anong ginawa nung general? Pumunta doon sa puntod ng magulang, nag-sorry. Tapos binaril niya yung sarili niya. Because para sa atin, yung reputation natin napakahalaga. Sabi nga ni Jim Caviezel, I would rather be a nobody here on earth and be a somebody up there. Okay na lang sa akin, hindi ako kilala dito sa lupa. Okay na lang sa akin na inaalipusta ako dito. Kasi mas mahalaga sa akin yung eternity eh. Mas mahalaga sa akin yung sasabihin ng Diyos na, well done, good and faithful servant. Ano, kaysa doon sa pinapalakpakan ka ng mundo, pero pagdating sa langit, bagsak ka. Sasabihin ng Lord sa'yo, ano ba pinagagawa mo? Diba? Ano ba pinagagawa mo? Kaysa doon sa, well done, good and faithful servant. You have done well. Ang sarap marinig ang Lord mismo magsabi sa'yo ng ganun. Kaysa yung pinapalakpakan ka ng mga tao dito sa mundo. You know what? Yung palakpak ng tao, ang nagagawa lang naman yan, i-boost lang yung pride mo. Tendency nun, gagawin ka lang mayabang ng mga palakpak na yon. And God wants you to be humble. No, kaya kahit pinapalakpakan ka, yung kamay mo, ituro mong ganon. Di ba? Hindi sa akin yan, sa Lord yung palakpak na yan. Kasi kung wala yung Panginoon ko, hindi ko magagawa yan. Alam niyo ba sa ibang bansa, especially sa Amerika, when they say that, kaya meron nga isang actress, sabi niya, itong award na ito, sasabihin ko sa inyo, yung mga ibang tumayo dito, pinasilamatan nila sa Jesus, ito, walang kinalaman si Jesus dito. Sabi niya gano'n. English, by the way, hindi ko lang masabi ng eksakto sa English. Sabi, Jesus has nothing to do with this. Akin to. Ako ang may gawa nito. Dahil magaling akong actress, kaya meron ako nito. Kaya walang kinalaman si Jesus dito. I'm thinking, kung hindi magbabago yung statement na yun, or kung hindi darating ang punto na yung taong to ay i-acknowledge niya yung Panginoon, na kaya ka magaling umarte kasi biniyayaan ka ng Diyos ng napakagandang talent. Pag hindi mo kayang gawin yon na ang Panginoon na nagbigay sa akin ng talent na to, kaya pinapasalamatan ko siya, itong award na to, itong tropeo na to ay kay Kristo. I tell you, your eternity is secured. Number 3, God desires obedience, not sacrifice. Well, sa totoo lang, ang talagang pagkakakilanlan, isa sa pagkakakilanlan sa isang tagasunod ni Kristo ay yung pagsunod sa kautusan ni Kristo o sa kalooban niya. No, pagiging masunurin sa Panginoon. Kaya lang may iba, no, nang ginagawa nila, dahil hindi nga sila nakasunod, they will make sacrifices. No? Minsan, magsaserve ako ng todo. Wala namang masama doon sa pagsaserve ng todo. Pero ang tanong, ginagawa mo ba yung pinapagawa ng Diyos? Ano? Si King Saul, sabi sa kanya, ubusin mo lahat yan. Patayin mo lahat. Kaya galit na galit yung mga atheists eh. Malupit yung Diyos, isipin mo, ubusin lahat yung tao. Pati mga ano. Well, may dahilan yon. No? May dahilan ng Panginoon doon. And He is God. Kaya hindi natin pwedeng questionin yung kanyang sinasabi na yon. Kaya nga sinasabi ko nga kanina, di ba? Kung totoong ikaw ay nananampalataya sa Lord, Lord, hindi ko maintindihan to, pero magtitiwala ako sa iyo. Anong ginawa ni Saul, ni King Saul? Pinatay niya yung mga tao, tsaka yung mga hayop, pero itinira niya yung mga magagandang hayop. Yung mga, di ba, yung mga pang-alay, perfect. Tapos yung hari na dapat ay pinatay din, hindi niya pinatay. So ano nangyari? Sabi ni Saul, nung dumating si Samuel, nagawa ko na yung pinapagawa ng Diyos. Sabi ni Samuel, kung nagawa mo na yung pinapagawa ng Diyos, ba't naririnig ko yung mga tupa, tsaka yung mga baka, tsaka yung mga, ano dyan, no? Mga kung anong hayop dyan.
animals na lang. Parang ang pangit pakinggan pagkahayop eh. No? Sabi niya, tinira ko to para ipang-o-offer sa Lord, pang-sacrifice. Yun yung katwiran niya. Maganda naman yung intention, di ba? Mag-o-offer siya ng sacrifice. Ano sabi ni Samuel? 1 Samuel 15:22. Sabi niya, Samuel said, "As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of saints." Of rams pala, fat of rams, sorry. 1 Samuel 15:20, salita ng Diyos version. Pero sumagot si Samuel, "Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog niyo kaysa sa pagsunod sa Kanya?" Pakinggan niyo maigi. Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Walang masamang mag-sacrifice as long as your sacrifice is about obeying God. Di ba? Sacrifice ka ng sacrifice, pero hindi mo naman ginagawa yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Ano? Some people would say, eto ginawa ko to eh. Actually, sakripisyo nga ito, isipin mo. Di ba? Whatever that is, minsan, some people would say, oh, laki-laki ng binigay ko dyan, mahal-mahal ng binigay ko dyan. Pero ang tanong, yun ba yung pinapagawa ng Diyos sa'yo? That's why Jesus said, "Not everyone who calls me Lord will enter my kingdom. Only those who do the will of the Father. And they will come to me, and they will say, Lord, didn't we pray for the sick? Didn't we drive out demons?" Ay, mga Kristiyano to. Nagpapalayas ng demonyo eh. Nagpapagaling na may sakit eh. Didn't we prophesy in your name? Nagpa-prophesy pa. Anong sabi ni Lord? "Away from me, you evildoers, I never knew you." Ang lupit naman ng Diyos. Nagsakripisyo na nga ako para sa Kanya. It is the question of the condition of your heart that matters to God. Some people will do things for the Lord to gain the honor for themselves. May mga ganun eh. Ano? Hindi po tayo nagpapasikatan. Ha? O, fine-Facebook mo pa. Diba, ginawa mo to, ginawa mo yan. Where is the glory? Where does the glory go? Nagsakripisyo nga ako, isipin mo, yung oras binigay ko dyan eh. Binigay mo yung oras mo dun sa mga taong nagmamahal sa'yo. Pero doon sa mga taong galit sa'yo, or ikaw mismo galit doon sa tao na yon, have you made the sacrifice to get right with those people? Di ba? Did you make a difficult effort of humbling yourself and going to those people? I tell you, mahirap siya. Imposible kung tutuusin. But of course, ano sabi ng Lord? Obedience is better than sacrifice. Well, sometimes your obedience will involve sacrifice. Kasi sumusunod ka, kaya ka nag-sacrifice. Pero yung sacrifice ka ng sacrifice para ma-compensate mo yung mga maling ginawa mo, it won't work. Kasi hindi ka naman ililigtas ng Diyos dahil sa mga gawain mo eh. And the truth is, yung ginagawa mo will actually be a proof na ikaw ay talagang niligtas. Yung good things po na ginagawa natin, resulta po ng salvation natin yon. Resulta ng kaligtasan natin yon. Kaya mabait ka ngayon kasi iniligtas ka ng Diyos. Kaya nagdidesisyon ka ng tama ngayon kasi iniligtas ka ng Diyos. And that's why you come to that point of thinking, kung hindi mo ginagawa yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, mag-isip-isip ka. Ligtas ka nga ba talaga?
Kung mas pinipili mong gawin yung salungat sa kalooban ng Diyos, ang tanong ko sa iyo, ligtas ka ba talaga? I'm asking you this out of love, okay? Because I want all of us to be there someday. Lahat po tayo sama-sama sa kaharian ng Diyos to eternity. Ngayon, kung dito pa lang hindi mo na kayang gustuhin yung katabi mo at ayaw mo siya makita sa langit, ang tanong ko, baka hindi kayo magkita talaga kasi hindi naman sa langit ang punta mo pala. Let me just say that to you straight. Na? May mga taong ganun eh. Ayoko yung pagmumukha niyan. Nung Friday, na-invite ako sa Santo Niño High School. Hanap kami ng elementary school. Kasi it was a faith day of the Girl Scout ng Santo Niño. So sabi namin, Girl Scout, so ibig sabihin elementary school. Kahit anong hanap ko sa Google Maps, ang tinuturo, Plaridel or Pulilan, Santo Niño Elementary School. So, sabi, nasa Tangos daw or doon sa Santo Niño. Of course, di ba? Barangay Santo Niño. Punta kami doon. Walang high school. Walang elementary. High school lang meron. Maya-maya, may naglalakad, mga estudyante na naka-uniform ng Girl Scout. Tapos nakita ko sa damit nila, Santo Niño High School. Sabi ko, meron pa palang Girl Scout sa high school. Kaya sabi ko, saan yung school ninyo? Ganyan, saan yung school ninyo? Then, tinuro. So, nakapunta kami. And then there, I talked to them, no, kasi yun nga, faith day, it's about faith. So, ang isang Girl Scout ay, yung may pangako yan eh. Nangangako ako na ganito, na susundin ang batas ng Girl Scout. Ano yung batas ng Girl Scout? Ako ay magiging mabuting tao, ako ay gagalang ko ang mga authorities, ako ay, may mga ganon. At ituturing kong kapatid ang lahat ng Girl Scouts. So sabi ko, sino sa inyo, mahal ninyo yung katabi ninyo? Ay hindi, tanong pala, mahal ba ninyo yung katabi ninyo? May mga sumigaw ng opo, merong sumigaw ng hindi. Isang hilera lang naman yon, 3 yata sila. Sakala ko nagbibiro eh. Sabi ko, di ba may sinumpaan nga kayo at meron kayong batas na aangkinin ninyong kapatid, ang kapwa nyo Girl Scout. So mahal ba ninyo talaga yung katabi ninyo? Aba, talaga mas malakas pa, hindi. I don't know, no? Sakripisyo yan kung mamahalin mo yan. At pagsunod sa Panginoon yan kung gagawin mo yan. So, wag natin paghiwalayin yung sakripisyo at saka yung pagsunod. Wag natin gawing pambayad nung kasalanan natin, yung pagsasakripisyo natin. Because you know what? Pag ginagawa mo yung sakripisyo para bayaran yung kasalanan mo, iniinsulto mo si Jesus. Malaki yung binayaran ni Jesus para mabayaran yung kasalanan natin. Yan, kung sinasabi mo, ako magbabayad ng kasalanan ko, parang sinasabi mo, walang silbi or walang effect yung pagbabayad ni Kristo. Or kulang yung binayad ni Kristo para sa kasalanan mo. You cannot pay. No, hindi mo kayang pagbayaran yung kasalanan mo. It takes the blood of Jesus to pay for your sins. Kahit ibigay mo yung dugo mo, it won't work. Kahit gumawa ka ng katakot-takot na mabubuting bagay, it won't work. The only time that your good deeds will work is when you humble yourself and ask Jesus to be the Lord of your life. Isuko mo yung buhay mo kay Kristo and you tell Jesus, Lord, I need your help. Makasalanan akong tao. Kailangan ko yung kapangyarihan mo. Kailangan ko yung tulong mo para mahalin yung kapwa ko, para gawin kung ano yung tama. Kahit pa nahihirapan ako. Kasi mas mahirap yung dinanas mo kaysa sa dinanas ko. That's why Jesus made the sacrifice. And His sacrifice is a result of His obedience. You know, Matthew 26:39. Sabi yan, going a little farther, He fell on His face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will,
but as you will. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. You can pray the same prayer. Lord, kung pwede lang matanggal na itong mga paghihirap na to, pero hindi kalooban ko, kundi kalooban mo. Lord, hirap na talaga ako dito sa sitwasyon na to. Pero, hindi ko hinihingi na tanggalin mo to. Hinihingi ko, tulungan mo akong maintindihan kung anong kalooban mo. Hinihiling ko, Panginoon, na bigyan mo ako ng lakas para mapaglabanan ito at magtagumpay ako. Dahil pinangako mo, tagumpay na ako. Di ba? At salamat, Panginoon. Di ba? Kaysa doon sa, Lord naman, bakit naman sa dami-dami ng tao, ako pa yung binigyan mo ng ganitong problema? Di ba? Kino-question mo pa si Lord. At si Lord pa ang nagbigay sa iyo ng problema. For all you know, yung mga problema mo, kagagawan mo rin yan eh. Kasi mali-mali yung decision mo eh. Di ba? Wala kang ituturo kasi you made a choice. Kaya ganyan ang sitwasyon mo ngayon because you chose to do something. Ngayon, kung gumagawa ka ng mabuti, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos at nagkakaproblema ka pa rin, that is the time that you tell God, Lord, palakasin mo ako kasi alam ko meron kang gagawin na something great sa buhay ko, na mag-glorify ka. Be glorified in this situation, Lord. No, kahit nahihirapan ako ngayon, alam ko sinasamahan mo ako. Kahit nahihirapan ako ngayon, alam ko meron kang grace sa buhay ko. Kahit mahirap labanan itong tukso na to, hindi ko kailangan gamitin yung sarili kong lakas, sarili kong kaalaman para labanan to. Dahil sinabi mo, pinagtagumpayan mo na ang mundo, kaya ako, tagumpay na ako. Di ba? Kaysa yung, siya kasi, turo-turo ka. Eh, tingnan mo naman yung turo mo. Isa yun nandun, tapos tatlo yung nakabalik sa'yo. Di ba? I mean, it's useless, it's pointless to point fingers. You might as well, Lord, ask the Lord, God, anong gusto mong matutunan ko rito? Or you might as well ask God, Lord, paano ka mag-glorify? Paano ka mapuluwalhati dito sa sitwasyon ko na to? Tulungan mo akong mag-decide, Panginoon. At tulungan mo ko na yung decision na gagawin ko, yun lang makaka-honor sa'yo. Kahit hindi komportable sa akin, kahit mahirap para sa akin, pipiliin ko kung ano yung makaka-honor sa'yo. Ano? And that's why, eto, kinukwento ko ng Bible study sa Bill Flora. Sabi ko, hindi naman ako talaga mabuting tao. Ano, niligtas lang din ako ng Diyos. And I'm still a work in progress. Now, there are times that my wife will think, paano ko na lang kaya to? Pero my wife would think, hindi makaka-honor kay Lord kung gagawin ko yon. No, hindi niya iniisip na, pag ginawa ko yun, kawawa naman yung asawa ko, mapapahiya siya, pastor pa naman. No, she doesn't think that way. Ang iniisip niya, hindi makakalugod sa Diyos ang gagawin ko. That's why I'll stay. It's just the same thing with me. Nagsisisi ako, bakit ba yan pang pinakasalan ko? No, hindi po ako nag-isip ng ganun. Why? Kasi alam ko sa puso ko, ito yung binigay ng Lord sa akin. I ask for her. Although hindi ko pinangalan, Lord, gusto ko po si Rio, bigay niyo sa akin. Even before the Lord allowed us to meet, bago ko pa lang siya na-meet, sinet ko na yung sarili ko. Pag na-meet ko na yung ibibigay mo sa akin, Panginoon, mamahalin ko siya. Kahit ano pa mangyari. Because, relationships are not easy. Yung mga kabataan lang naman ang nadidisillusion, kala nila masarap yung merong girlfriend, may boyfriend eh. Kala nyo lang yun. Kaya tuloy, papalit-palit ng boyfriend, papalit-palit ng girlfriend. Why? Kasi, hindi na nag-i-enjoy doon sa ano eh. And I tell you, love is not selfish. Hindi ito tungkol doon sa kung anong ikakasaya mo. Hindi ito tungkol doon sa kung ano yung masarap para sa'yo. Kung totoong umiibig ka, iisipin mo kung ano yung makakalugod dun sa taong minamahal mo. It's about the other person. It's not about you. And if you say you love this person pero nagre-require ka ng kung ano-ano,
you're not really loving. Because love gives. No, ang pag-ibig nagbibigay. And that's why Jesus Christ gave His life. And He loves us so much. He loves us so much that He actually, forgave us even if we are the worst of sinners. Mas mahalaga ka, mahalaga ka sa Kanya. And that's why He told the Father, kung pwede lang wag matuloy, pero hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Can we make that prayer right now? That prayer, tayo po tayo lahat. Let's make that prayer. Sabi nga, the greatest prayer of all is the prayer that says, Lord, your will be done. Your will be done. And let's just thank the Lord. Kasi yung kalooban niya ay laging maganda. Laging mabuti para sa atin. For some people, they will say, pinapahirapan ako ng Diyos. Well, hinahayaan ka niyang mahirapan kasi mahal ka niya. Kasi kung di niya hayaang mahirapan ka, either malalayo ka sa Kanya or hindi magiging mabuti ang buhay mo. So think about it right now. I'm sure every one of us are asking God for something. May hinihingi tayo sa Panginoon. Pero beyond what we're asking for, meron na ba sa atin dito na nalangin, Lord, ano yung gusto mo para sa akin? I think it's high time for us to ask that question. Or it's high time for us to pray for that. No, ipanalangin natin, Lord, ano yung gusto mo para sa akin? Ano yung kalooban mo? Ano yung perfect will mo, Lord, para sa akin? I know, Lord, hindi mo naman ako ipapahamak eh. So think about it right now, and then we'll pray. Or better yet, tanungin mo kaya ang Lord, Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin ngayon? Or kung alam mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo at hindi mo pa ginagawa dahil mahirap, then you ask the Lord for help. Claim the grace of God. Because the truth is, yung kalooban ng Diyos, imposible nating magawa. That's why meron tinatawag na grace. Because the grace of God enables you to say no to sin. The grace of God enables you to do His will. So why don't you ask for that? Pray. Sige, just right where you are. You pray. Sige po, nobody looking around with your eyes closed and your heads bowed. Talk to God. Anong pinapagawa ng Panginoon na kailangan mong gawin? Let us pray. Let me pray for you. Father, we come to you this time. Lumalapit po kami, aming Ama. Nakikita mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Alam mo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. Some of us here might be blessed, Lord, maayos ang pamumuhay. Walang masyadong problema. Pero just the same, Lord, kailangan naming lumapit sa iyo. Whether it be magandang pamumuhay namin or hindi magandang nararanasan namin, kailangan naming lumapit sa iyo. And sa oras na to, Lord, you can see each one's heart, Lord. Nakikita mo yung puso ng bawat isa. At alam po namin, Panginoon, na mayroong kang gustong gawin na mabuti para sa bawat isa sa amin. And sometimes, it is disguised in pain, a difficult situation, a problem, or hurt.
But you allow these things to happen, Lord, so that we will grow. We will mature in our faith in you. And you're doing these things because you're allowing these things, Lord, because you love us. You want us to experience success. You want us to experience victory, Lord God. But victory will not have any sense if there is no struggle, if there's no battle. Lord, kung walang labanan, walang tagumpay. And victory is sweet when the battle is the fiercest. Lord, kahit gaano katindi yung pinaglalabanan namin, mas lalong nagiging matingkad yung tagumpay dahil sa iyo, Panginoon. Lord, it is not our own abilities that accomplish these things. Because in the first place, Lord, Ikaw ang naglagay ng mga kakayahan sa puso namin, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw ang nagbigay ng mga talents na yan, Lord. And sa lahat ng mga bagay na gagawin namin, Panginoon, all the glory goes to you. Kasi Ikaw po lahat ang may bigay nito. Ang sakit ay hindi galing sa iyo. And that's why we rebuke sickness, Lord God. Yung mga may sakit ngayon, Panginoon, we remember them. I pray, Lord, na hindi sila talunin nitong sakit na ito, Lord God. Sa halip, God, itong sakit na to, Lord, ay gamitin nila para lalo pa silang magtiwala sa iyo. Even if it takes long, God, kahit parang hindi nag-i-improve yung kanilang condition, alam namin, Panginoon, na hindi lingid sa paningin mo yung condition nila. At alam din namin, Panginoon, na hindi ka natutuwa doon sa condition na yun. And that's why, Lord, we stand in faith with everyone who is sick right now, yung mga may sakit, Lord God, na unang-una sa lahat, Lord, sumibol yung pag-asa sa kanila. Mag-umapaw yung pag-asa na mayroon sila. Na unang-una sa lahat, mahal mo sila, Panginoon, and that hindi galing sa iyo itong mga sakit na to. And therefore, Lord, we claim healing for them, Lord God. Lord, it may not be instant. It may be Lord, a gradual or a process, Lord God. But nevertheless, alam namin ikaw pa rin yung nagpapagaling, Panginoon. Lord, yung sama ng loob or sakit na dala ng mga relasyon namin, Panginoon, yung mga hindi pagkakaintindihan, Lord, we rebuke that as well in the name of Jesus because we know, Lord, na you are the God of peace. You are the God of order, O Lord. You are the God of harmony, Lord God, and unity. Kaya po, sa mga relasyon, Panginoon, sabi nga, habang lumalalim yung relasyon, mas lalong yung posibilidad, Panginoon, na magkasakitan, magkasamaan ng loob. God, we pray that you will enlighten the mind of everyone, Lord, na makita mo yung humility sa puso ng bawat isa. At Lord, ibuhos mo yung iyong grace para, God, kayanin na mapagtagumpayan ng mga bagay na ito. Lord, let there be forgiveness. Let there be, Lord, yung desire, Lord God, for reconciliation. Not for our own good. Lord, alam naman namin sa kabutihan din naman namin ito. Pero, Lord, for your glory and honor alone, O God. And I believe, Father, that if we honor you, Lord, i-honor mo rin naman kami, Panginoon. And that's why we would rather hear you, well done, kaysa yung palakpakan kami ng mundo dahil magaling kami. Pero ang totoo talagang magaling ay ikaw, Lord. Ikaw ang magaling sa buhay namin. Kaya kinakaya namin ang mga bagay na ito. And that's why we just entrust you all this, Lord. Alam mo, Panginoon, kung ano yung kondisyon ng puso ng bawat isa. And I pray, Lord, na makita mo na ang mga pusong ito ay handang isuko sa iyo, Lord, kung ano man yung mga bagay na pinangahawakan nila na hindi galing sa iyo. And so we thank you, Father. At muli, ikaw ang aming tinataas. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami patuloy nakakapit, Lord God. Salamat po, aming Ama. At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so you can take your seats for a while and let's call on si Ate Wilma for our time of giving.
majesty revealed. Mountains high, valleys low, your power unconcealed. From the stars that paint the night to the sparrows in flight, every detail crafted by your hand, a pure delight.